good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang hapon sa inyo. So dito na naman tayo ngayon sa ating pag-aaral about sa mga nag-trending na stock ngayong araw, August 13, 2020. So ito yung mga nagdaang oras na sa stock market ngayong araw is ito yung mga nag-trending. Si Ali, Ayala Land, Call Financial Group, dito si MM Holding, Tech, si Certic Holding Philippines, Aret, yung bagong IPO na opening ngayon ng araw, BDO Unibank, BPI, Bank of the Philippine Islands, Merrimack Consumer Corporation, at saka si Nickel or Nickel Asia, NIKL to guys. So alamin natin to guys kung bakit sila nag-trending ngayon araw at anong galaw ng market na to. So gagamitan natin to ng mga technical na method upang malaman natin kung profitable ba to bukas or pwede pa nating sakyan, or ito ba yung market na maganda ngayong darating na linggo. So guys, punta tayo sa ating Instagram at ating talakayan ang technical method doon. So guys, dito na tayo sa ating Instagram. So ito nga, yung makikita nyo, yung stock trending ngayong araw na nakakuha sa Instagram ay yung mga nabanggit ko. So simulan natin guys ang technical analysis at punta tayo dito sa ating charts. So unahin natin si PSE guys. So guys, kung mapapansin nyo si PSE, 4 consecutive days uptrend, green candle ang binigay niya. So ngayong araw 102.78 points. So na-break niya na yung 6,000 points. So possible na medyo maganda ang takbo ng ating market ngayong mga nagdaang araw. So unlike nung bago magkuha ng ECQ, AMECQ is bigla siyang nag-down. So medyo may panic dun guys. Pero after naman nun is nagkaroon na namang uptrend yung ating candle. So magandang indication to guys, at possible may mga magandang indication to sa mga stock. So kapag maganda ating PSE, so possible maganda rin ang indication nito sa mga stock na nakapalob sa kanya. So simulan natin guys ang ating technical analysis sa mga trending na company. So unahin natin si Ali. So guys, Ali, Ayala Land Incorporated. So tulad ng sinabi ko na opening ngayon ni Aret, may ginawa akong video or stream kagabi at nabanggit ko to yung mga company, isa sa mga company to na possible mahatak ni Arit, kasi nga si Arit is Ayala Real Estate Investment Trust. So involved siya sa mga realty property at mga trust fund. So kaya medyo maganda yung naging kwan ni Ali ngayon. So kahapon parang, or nung kwan yata Martes, so siya yung pinaka top loser o sa hindi siya top loser, top na company. So most active company nung Martes. So tingnan natin siya guys kung nasaan siya ngayon. Si Ali, so nasa most active pa rin siya guys, nanatili siya sa most active. So yung kanya lang, wala lang siya dito sa top gainer. So ano ba indication ni Ali ngayon guys? So ngayong linggo, so tingnan natin kung gagamitin natin yung Bollinger Bands natin guys. So may confirmation of trend kay Bollinger Band. Nag-confirm na yung yung upper band at nagkakaroon siya ng tinatawag na pag-widening na o pag-divergence na, moving away dito sa ating simple moving average na itong red na ito guys, yung Bollinger Bands itong napapaload dito guys sa parang cloud na to. So ito yung red na to guys, simple moving average na naka-default sa 20. So MA20. Ngayon guys, kagandahan dito kay Ali, yung price candle niya kahapon na doji is nasa above ng simple moving average. So indication na may possible na mag-uptrend yung tinatawag na yung price candle. At ngayon nga nag-confirm na yung upper band niya. So magandang indication to na green candle ang binigay niya. Possible na magandang bukas, baka hanggang next week, so possible na may uptrend pa yung kanyang tinatawag na price candle. So tingnan natin yung price niya guys kung gamitin natin si RSI. So kung makikita nyo si RSI guys, as a trader, kabe-break niya lang ng 20 ng 50 ngayong araw.
So, it's a good indication as a trader na yung RSI mo is nag-break above cross 50 going above. So, isang indication yun na maganda ang takbo ng price at hindi pa siya oversold guys, ay overbought. So, possible na may uptrend pa tong si Ali. So, mga possible bukas may mga pag-take profit pa. So, nung kwan nga, yung nag-most active siya nung Martes, so makikita nyo red candle. So, medyo marami yung nag-buy. So, kumbaga, nag-buy ng tinatawag na ng stock. So, nagbodega agad sila kasi nga nag-cross na siya guys. Naka-cross na siya dito sa ating simple moving average. So, good indication diyan na ang stock is maganda tingnan or maganda ang takbo. So, kung titingnan natin guys, yung tinatawag nito na parabolic SAR. So, ngayon nga nag-confirm at isa pa guys, ang kagandahan ngayon, nag-confirm yung parabolic SAR mo. Until from na nung nagkaroon siya ng uptrend nung simula po ng August 4, so nakaraang linggo, Martes nung nakaraang linggo, August 4, nagkaroon na siya ng uptrend ng price guys, pero hindi pa nagko-confirm yung parabolic SAR niya hanggang kahapon. Pero ngayong araw is nag-confirm na siya. So indication guys na tong stock na to is may pagtaas ng presyo. Yun ang sinasabi ng parabolic SAR. So gamitan natin siya guys, tingnan natin siya ng isa pang tinatawag na technical method. So yun nga rin guys, kung mapapansin nyo, yung price candle niya ngayon is halos nasa taas ng mga simple moving average na ginagamit dito kay William Alligator, o isang technical method to guys na ginagamit ng mga trader para malaman kung uptrend na yung price. So yun nga, once na kung alam nyo gamitin tong technical alligator ay William Alligator guys, itong kulay blue na graph, ito yung tinatawag na Joe. Itong red candle, yung red na graph or signal line niya, na neutral line niya to guys, tinatawag to na teeth. So ito namang yung green, ito yung tinatawag na lips. So kapag tong si lips guys is going up na siya at magko-cross above na dito kay Joe, itong si Joe guys, ibig sabihin nito, pag bumaba naman siya, ibig sabihin yan may pagtaas na yung presyo. So yung prinsipyo nito guys, bumubuka na yung pumbaga sa buhaya, kakain na siya, bumubuka na kasi nga yung lips aangas, yung jaw pag bumuka pababa yun, di ba? So magiging neutral pa rin itong teeth niya, nasa gitna pa rin niya sa diyan guys. So ibig sabihin indication nito guys, may pagtaas na ng presyo. So kung makikita nyo dito guys, predictive to guys yung predictive tong technical indicator na to. So predict niya na yung magiging moving average sa future. So dito si Joe guys, ay si Joe, ito guys is 21 simple moving average to guys, simple moving average. So ang advanced candle na simple moving average ang pinipredict niya is 13 days guys. 13 days guys. So ito naman si red guys is simple moving average with 13 previous bar guys. So ang pinipredict niya naman guys na advance ng simple moving average candle is 8 days. So 8 days naman ang pinipredict. So kung mapapansin nyo, August 13 ngayon, ang pinipredict niya na hanggang 20. So ngayon din 13. So ang pinipredict naman ito is 25. So 13 days guys ang pinipredict niya na kwan. So ito naman si lips guys, ang pinipredict naman ito is yung 5 preview ng future 5 candles. Pero ang simple moving average ito ginagamit is 8 days lang guys. So medyo mas mababa siya. Ito yung fasting moving average. Yung nga, kung gumagamit kayo ng moving average guys, so sinasabi sa moving average na kailangan dalawang moving average ang gamitin mo, then yung fasting moving average mo is nataas ng slow moving average mo. Since itong si Joe, ito ang slow moving average natin kasi 20 siya. Ang fasting natin is itong si lips. So ito yung 8. So possible guys na may pagtaas talaga tong si Arit, at kung makikita nyo, above na yung price candle niya dito sa tatlong graph guys. So maganda indication to guys kay Arit. Kay Ali. Ali guys, hindi si Arit. So si Arit ang susunod natin guys. So sunod natin si kan guys.
Wala tayong gagamitin technical indicator guys kay Arit. Kasi nga guys, opening pa lang siya ngayon. Ngayon pa lang siya nag-open. Kung mapapansin nyo guys, medyo bumagsak yung presyo niya. So, initial price offer niya is 27. 27 initial offer niya. So, nagtaas siya, tumaas siya in ilang minutes siya nagtaas, guys. So, first 15 minutes, guys, maraming bumili sa kanya. Ay maraming nakabili. So, tumaas yung presyo niya. Then, after nun, so, bumagsak na siya ng tuluyan. So, ang indication niyan, guys, kasi nga, real estate investment trust siya, guys. Real estate investment trust siya, guys. Kung sa panahon ngayon, kung fundamentals ang gagamitin natin, yung real estate ngayon, guys, walang gaanong galaw kasi gawa yung tao nga. Walang movement yung mga tao dito. Yung kung iisipin nyo, yung mga tao ngayon, marami na wala ng trabaho. Yung tourism naka-hold. So, kung sa real estate ang pag-uusapan, hindi siya gaano siyang gagana, guys. So, ang naidala lang ngayon ni Arit na kasi involved din siya man sa mga trust fund. So, possible yung mga bangko. Yun nga, sinabi ko nga gabi na possible ngayong araw, iaangat yung presyo ng mga bangko. Kasi nga, investment trust siya, sir. Investment trust siya. So, real estate investment trust siya. So, dalawang magiging involved na dito na uri ng trabaho, ng negosyo. So, yung real estate at bangko. So, kasi nga, investment trust, real estate investment trust siya. Ayala Real Estate Investment Trust siya, guys. So, yan ang nangyari. So, yung sa akin, guys, ang mapapayo ko, lalo-lalo sa mga bagong new trader, para hindi kayo maipit sa IPO, guys. Kung bibili kayo ng IPO, yung sa initial price kayo, guys, bumili, or pag nakita nyo medyo bumababa na yung IPO, sa araw na yon magpan na kayo, guys. Umbaga, possible na mag-exit na kayo. Baka maipit kayo. Pero kung umangat ang IPO at sapat na yung gain niya para sa inyo, so, take profit na. So, tulad din to na nangyari kay guys, MM. Pero kay MM naman, after 3 days, so, bulusok naman siya. Bulusok siya uptrend din. Nag-downtrend siya ng sunod-sunod na. So, yun ang masasabi ko kay Arit, guys. So, kaya medyo wala tayong technical na gagamitin, guys. Puro fundamentals ang gagamitan natin ngayon dito, guys. So, possible, ang magandang sumabay dito, guys, kay Arit. So, yung mga real estate at saka yung mga trust fund na company. So, yun mga bangko. Yun ang masasabi ko, guys. So, kuha na natin, guys. Video na tayo. Yun nga, guys. Pasok tayo dito sa isang uri ng trust fund. Yun. Nasabi ko na rin to sa isa kong video kagabi, guys, na nag-stream ako. Na itong si BDO, BPI, MBT o Metrobank is magkakaroon ng uptrend ng presyo. Kasi nga, nung tiningnan ko yung technical niya, guys, Bollinger Band niya, guys, na green candle na to, guys, na green candle niya, at medyo malapit na siya sa tinatawag na simple moving average dito sa ating Bollinger Bands. At kung titingnan mo yung RSI nito, guys, halos nag-uptrend na rin siya kahapon at going above 50 na siya, guys. So, magandang indication yun, guys, na magkakaroon ng uptrend formation. At medyo tiningnan ko rin yata yung parabolic star nito, sinilip ko, guys. Nung nakaraan kwan pa siya, guys, nagbigay ng signal ng parabolic star. Nung after 3 days na nagkaroon ng bullish yung candle niya dito sa price candle niya. So, kung mapapansin niyo yung parabolic star niya, guys, binaba niya na nung August 6 pa lang. Nung nakarang Webes pa lang, isang linggo na. So, kahit sunod-sunod na red candle, guys, na 4 na sunod-sunod na red candle, nananatili pa rin siya sa tinatawag nating below pa rin siya dito sa price candle yung parabolic star. Kaya indication yung, guys, na pag ang parabolic star mo sa ilalim ng price candle, indication na may pagtaas yung presyo. So yun nga, nakuan pa siya ni Arit, guys, kasi trust fund siya, guys. So possible na maraming papasok na yung mga capital dyan o capitalist o investor sa new company to, guys. So kung yung mga investor, maraming papasok talaga na investor, guys, sa bagong sa mga IPO. So mga investor talaga ang pumapasok diyan, guys. So kahit malugi yun, guys, as an investor, ang investor, guys, 3 to 5 years or minimum, siguro may 1 year siguro nag-i-invest, pero max mga karamihan diyan 3 to 5 years bago nila kinakuan yung pera nila. Kumbaga,
kinukuha sa isang company. So, yun ang masasabi ko. So, kay BPO guys, ay kay BDO, nakikita ko, kung Bollinger Bands ang gagamitin ko guys, saka parabolic SAR, may uptrend formation siya. So, maganda indication niya ngayong araw. So, may 3.43 na 3.34 million na volume siya. So, saan siya pumasok guys? BDO, most active siya ngayon guys. Kasama niya si BPI guys. Saka sina Arit. So, magandang indication. So, galaw ng merkado ngayong araw guys. 15 minutes candle, every 15 minutes candle. Yun nga guys. August 13. So, mula dito opening 90.89. So, naiangat niya guys. So, yung first 15 minutes niya guys na inaangat guys. So, hanggang doon yung kanyang hindi na bumaba nung guys yung once na angat niya na ng 15 minutes, yun na guys yung price niya. So, pataas na hanggang naging 11:30 pero medyo bumaba nitong mga huling kwan. So, mga possible mga may nag-take profit na dito kasi guys. So, yun ang aking nakikita diyan guys sa kay video. So, profitable pa naman siya guys. So, indication na hindi pa rin siya tinatawag natin na overbought at oversold. So, ngayon pa lang man nag-confirm yung Bollinger Band niya. So, ngayon pa lang nag-widening yung upper band. So, wala pa yung confirmation na totally confirm yung buong band na to guys, kasi nga yung medyo lilo pa tong si lower band. So, yung bottom band o lower band. So, possible pag nag-green candle to bukas guys, so possible mag-widening na rin siya guys. At yung RSI niya guys, so ka-break niya lang ng 50. So, possible na profitable pa to guys. So, isa pa sa mga tinitingnan ko diyan guys, kung tatanggalin natin si RSI, technical indicator. So, possible para magkuan si ADX. Kung tingnan natin ang ADX niya, so average directional index. So, isa rin tong ng isang trend formation, ma-confirm natin yung trend. So, yung ADX nga niya lang guys, medyo nasa below siya ng 20. So, medyo bumagal yung ADX natin. So, medyo may paglaylo ng trend. So, ibig sabihin mayroon yung pag-weekend ng trend guys. Nagkaroon ng weekend of trend to guys. May pag-weekend ng trend ang EDX pero si RSI pa rin susundin natin. So, kabe-break lang ng RSI. So, possible na may uptrend pa to guys. So, pag green candle pa to bukas guys at nag-widening na itong lower band, so possible na may uptrend formation na to guys. So, sana guys, hindi siya maapektuhan itong pagbagsak ni Aret guys. So, sana magtuloy-tuloy guys. So, sana balikan ng mga iba pang trader. So, baka possible may sumakay pa ng mga trader dito guys. So, sumunod guys si BPI. So, yun nga guys, isa rin sa nagkakaroon kay video pala is yung si Alligator. So, possible rin guys, kung nakikita nyo sa Alligator guys, maganda rin information ni Alligator guys. So, going uptrend na rin siya guys. So, going uptrend yung kanya future niya, yung pinipredict niya sa future is may pagtaas. Pero kung napansin nyo nga, medyo bababa yung prediction niya bukas, medyo pababa yung candle hanggang 17. So, Monday. So, possible may medyo, kung baka may pag sideways lang to guys. So, may pag laylo ng pagkuha ng kanyang price candle. Kasi yung ADX yung kanina, kung mapansin nyo rin, medyo pababa rin yun. So, medyo weakened din yun yung trend. So, yun ang possible guys. Mag-sideways pero possible, profitable pa rin siya at maganda pa rin siya sabayan kasi nga, kabibreak ng RSI. So, once ng RSI is magtuloy-tuloy yung uptrend yan guys. So, possible ang price is tuloy-tuloy pa rin. So, sumunod guys, BPI. So, BPI guys, so ganun din nasabi ko rin na magkakaroon ng uptrend formation. So, tulad ng sinabi ko ay video, ganun ang sinabi ko ay video. So, yun rin napansin ko guys, nung ginamit ko yung mga technical method dito guys kay BPI. Ito nga, wala pang confirmation of trend to guys eh. Pero kasi medyo pa-cross pa lang siya guys. So, yun, pa-cross pa lang siya yung price candle niya guys. So, baka bukas guys, pag nag-cross na to dito guys at itong RSI mag-break ng 50, so possible next week sa magtuloy-tuloy ang pag-angat ng kanyang price nito guys, price candle. So, sana hindi siya mag-red candle bukas. So, kasi wala pang confirmation yung trend guys eh. So, tingnan natin yung tinatawag nitong parabolic SAR guys kung anong sinabi. So, parabolic SAR guys hindi pa nagko-confirm ng uptrend. So, baka bukas malalaman natin to. So, kung anong candle ang magpo-form nito bukas first hour guys. So, yun ang magko-confirm ng kung may pagtaas ng presyo at ang movement ng kanyang trade. So, kung tuloy-tuloy ang pagbulusok ng volume saka yung trading. So, marami ang nag-trade ngayon 2.8k. So, maraming mga
mga pumasok, so maraming nag-sell, so possible marami din ang bumili. Or tingnan natin yung selling. So bid price niya guys, so volume, so ang nagse-sell, so marami nagse-sell tong CBA, so may nagbobodega, binobodega ng isang call. So medyo malalaki yung mga volume, so may 1K 500, so possible medyo malalaki yung mga volume na napapansin natin guys sa mga broker na tulad ng call. So possible na may pagtaas ng presyo na to guys. So ang hinintay natin guys, confirmation para siguradong uptrend is yung green candle na magko-cross dito at yung parabolic yung RSI na magko-cross sa 50, going above 50. So nandito pa siya sa 44.49 pa lang siya guys. So kapag na-cross niya na to guys, mga possible next week is maganda mag-indication. So tingnan natin ang second quarter earning guys. So medyo bumaba lang. Medyo bumaba yung kanya guys, yung net income niya ngayon, so ng 24.02%. So medyo okay pa naman na sa kumbaga kung ang i-divide mo sa 24 yung 5.38 B guys, i-divide mo siya ng 0.24. So mga 22 ay 1.24 pala. So divide mo siya ng 1.30. So halos 25%, so 70. So pero may income pa naman siya kasi total revenue is 27, no? So ibig sabihin guys, kumita pa siya, kumbaga medyo mas mababa compare sa first quarter siguro ng nakaraang taon or first quarter ngayong taon, yung mula January to March, medyo mas bababa lang siya ng 24.02%. So pero may income pa rin naman siya guys, so magandang indication pa rin to guys na magkakaroon pa to ng tinatawag na pagtaas ng presyo. So, bantayan lang natin guys kung green candles bukas guys at mag-cross dito guys. So, possible na next week is profitable pa tong si BPI at saka bukas kung gusto nyong sabayan ang makapag-profits. So, guys, may possible na pagtaas ng presyo. So, isang silip kay alligator guys. So, gamitin sa alligator. So, kung medyo kwan pa sa alligator guys, medyo malayo-layo pa yung kanya guys, so medyo tawa dito. Kapag ganito kasi guys yung indication ng candle guys, nasa baba itong si lips yung kulay green at sa above si Joe, so possible na yung tinatawag nila na yung kumbaga yung alligator is busog pa, so medyo nasa kwan pa siya, nagpapahinga pa lang siya guys. So indication niya na naghihintay ng panibagong makakain niya. So yun ang ibig sabihin ng alligator guys, sa principle ng alligator nito guys, kaya tinatawag to na William Alligator. Kaya pag bumuka niyan, tataas yung bubuka yung lips, di ba? Pag bumuka, so naghiwalay yung lips, yung jaw naman pababa naman pagbuka niyan, di ba? Pag bumuka yung jaw ng kahit anong tao or ang jaw ay pababa ang buka. Yung lips na isa is pa itaas. So yung ngipin na natili sa gitna yan guys. So yun ang possible na nangyayari. Pero ngayon guys, medyo kwan pa. Ang prediction niya pa, nagko-cross pa lang itong si green yung price candle. So bukas, pag yung price candle is tuluyan mag-cross na dito guys sa lips guys, at si lips makita na natin na totally na malapit na siya mag-cross indication. So may indication na rin ng pag-cross to guys eh. So possible na may pagtaas to guys ng presyo. At yun nga, galing siya sa baba guys, so possible na pag-take profit tayo dito kung magsimula bukas or hanggang next week. So yun naman sabi ko guys. So ngayon sa guys, most active si BPI. Yun ang kaya siya pumasok dito sa tinatawag na trend. So ang hindi ko makuan guys, yung susunod guys, si call. Napakaliit ng kanya guys, ng value. So 70.89k na may price ka na 20.95, so 3.3k volume ang pumasok sa'yo. So compare mo naman sa mga volume ng iba na million. So bakit siya pumasok guys? Ang isa sa nakikita ko na si call, nawala siya dito. So possible guys, naging si call financial, naging trend ngayong araw. Kung papansinin nyo, yung mga broker, so halos lahat ng karamihan sa mga trader ay ang gamit ay call financial. Siguro may malaking, ito yung pinakamalaking brokerage na
na maraming trade ngayong araw kaya siya pumasok sa trending guys. So possible na itong nangyari. Pero kung titingnan mo from nung nakaraan sa RSI is overbought siya. So in the next days nung Mares overbought na siya. So ngayong day na nung kahapon, yesterday saka this day, so bumaba na yung RSI niya. So ganun din yung price candle niya. Pero guys, kapag nag-cross siya below 50, so indication nun guys na may pagbaba pa ng presyo. So pag nagbaba to bukas pa guys na yung RSI niya at itong price candle mo is naging red, so pababa ito guys. So tingnan natin yung SAR guys kung binaba niya talaga na. So nasa baba pa naman yung parabolic SAR. So nanatili pa sa baba yung parabolic SAR guys. So may indication to guys baka bukas mag green candle so guys. So hanggat nandito pa to guys, so baka possible baka mag twist. So hindi na siya overbought guys eh. Tingnan natin yung tinatawag nitong kan. So maliliit 1K 900. So walang ganong volume, walang ganon siyang volume guys. So medyo laylo siya. So mahirap pagbasihan. So ito kapag nagtuloy-tuloy, so baka pag nag-cross sa below 50 baka magtuloy-tuloy hanggang next week. Good, ano ba, lumaylo ba siya? Bollinger. Ito guys, yung Bollinger Bands guys nagkaroon ng formation ng panibagong nag-indication ng panibagong trend. So ibig sabihin kapag pag nagpanaro o medyo naglaylo, medyo neutral ang galaw ng yung Bollinger Bands guys, possible nga may panibagong trend formation. So ang indication naman nito guys, dalawang red candle ang sunod-sunod niya na binigay indication, may pagbaba nga to ng presyo guys. So yun nga guys, yung alligator mo, yung fasting trend line mo is medyo magko-cross below na. So mag-going below na siya guys. So yung future niya, so nakikita yung future niya guys. So mag-going below. So possible guys, magkakaroon ko nga to ng tinatawag na pagbaba ng presyo. So ang isa sa mga kuha natin guys is yung moving average. So ito yung pinaka basic pinaka simple na magagamit natin para mag-confirm. So kita niya is violet or blue. Ito guys, simple moving average. So below na yung candle mo, so 9 pa naman yan. So ikaw natin guys, so si call, bakit siya naging kan? So medyo nasa below pa siya. So isa pang indicator, wala siyang sustained volume guys eh. Walang volume guys na pumasok. So possible downtrend ang formation ni call. So makikita niyo yung VMW guys nasa ilalim. Nasa ilalim pa naman, so possible. Pero nasa ilalim na siya guys. So possible na may pagbaba nga na to ng presyo guys. So si call guys, hindi natin masasabing profitable na siya guys. So baka possible na bumaba yung presyo guys. So naging trending siguro siya ngayong araw guys. So wala naman siyang volume. So sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko makakuan. So ang possible na assumption nito guys sa fundamentals, sa trader na to, yung brokerage na to, maraming trader ang nagkuan dito. So maraming pumasok ng mga trader or either na maraming trade na naganap sa broker na to ngayong araw. So kaya siya naging trending siguro guys. So ang pinapakita lang ito dito guys is most active, top gainers, top losers. So wala yung mga active na brokerage. So yung tayo naka-subscribe guys eh. So possible na guys na kwanto. So marami sa broker to guys nagkonsikol sa kasi siya naging trending. So possible naman hindi naman ka magre-trending and wala dito sa volume, wala dito sa price rate. So mababa yung price range mo. So 4.77%. So hindi ka naman pumasok dito sa sa loss. Ay dito pala siya guys pumasok si call sa pinaka loss sa top loser siya guys. So top 5 siya. Top 5 siya guys sa loss. So possible na ito rin indication nito guys kung bakit siya naging trending size si call. So wala tayong makikitang profit kay call guys next week at this coming week. So possible punta tayo kay dito. So si dito guys isang araw rin to. So maganda rin indication ito. So yun ang kwan ko sa alligator. Natin sa alligator guys. So nasa taas yung kanya future. So possible ngayon pa lang siya nag-cross guys. So possible na may pagtaas to ng presyo guys. So ngayon guys, bumalik yung trend niya. So hindi niya natuloy-tuloy kahapon yung medyo yung pagbaba ng presyo. So baka merong bodega ng stock. So kaya bumaba siya kahapon. So ngayon nagtuloy na naman siya ng So tumaas siya ngayon ng 0.05 na price, 0.05 pesos price at
1.64% equivalent. So, ngayon guys, is going up yung RSI. So, yun, nakikita rin natin yung tinatawag nito, yung alligator, William Alligator na technical method. So, nasa taas. So, hanggang next week guys, possible. So, yun ang prediction guys ha. Predictive kasi ito guys eh. Kung gusto nyo gumamit gusto nyo i-predict yung future guys na price, yung predictions nyo, yung bias nyo guys, kung gusto nyo gumamit ng pang bias na technical method, ito guys maganda gamitin si alligator. So kung alam niyo lang gamitin ito guys, medyo madali naman ikwanto guys eh na technical method gamitin. So sa mga bagong trader diyan guys, sasabihin ko sa inyo, ito lang bantayan nyo guys. Once na itong green candle, itong green na graph o kung ano yung sinet nyo. So lips yan guys, lips. Ayan o, lips, jaw, teeth, lips. So, yung jaw yung blue, yung teeth yung red, yung lips yung green. So, once si lips na sa taas nito guys, sa taas na guys, nag-cross it, going upward sa dalawang ito guys. So, possible na magkakaroon ng tinatawag na uptrend. Uptrend yung presyo. So, yun ang ibig sabihin nung guys. At yung itong jaw na sa baba. Pero pag si jaw na sa taas at si lips na sa baba, so may pagbaba ng presyo. At ang isa pang indication guys, pag nag-in-twin yung tatlo, in-twin, ibig sabihin nagdikit sila. So, nagdikit sila, halos wala silang tinatawag na medyo maliit ang chance na hiwalay sila guys. Yung gap nila medyo maliit tulad mga ganito. Ibig sabihin niyan guys, may paglaylo yung presyo. So, ngayon guys, yung future niya, so may pagtaas, so possible na profitable pa tong si dito. So, yun ang paggamit ng William Alligator guys na technical method. So, kung gusto niyo ng bias, gusto niyo alamin yung future price niya, yung assumption price niya. So, ito yung masasuggest ko na technical method at maliban kay Fibonacci. So, yun ang masasabi ko guys. So, parabolic SAR. So, nanatili pa guys sa ilalim guys dito. So, nakaraang linggo pa siya tao dito nung nakarang linggo, August 6 pa siya nag-declare na may uptrend formation yung parabolic SAR. So, Bollinger Band. So, tulad ng sinabi ko, once na si Bollinger Bands guys, dalawang indication guys. Kay Bollinger Bands, wag nag-hug, dito mo tayo sa isa. Once na nag-hug, ibig sabihin, unang prediction o ang unang ibig sabihin kapag nag-hug is overbought. Pero confirmation si RSI, nasabi niya hindi pa siya overbought kasi nga, ang RSI niya pa is nasa below 60. So, impossible, pangalawang meaning na kapag nag-hug, ibig sabihin may uptrend formation. So, pero nung sumunod na araw is naging green candle pero nanatili pa rin, nakahug pa rin yan guys. So, pero at hindi rin ganun kalaki yung binaba ng price na yan. So, 0.04 lang din guys. So, ganun din ngayon, binalik niya. So, possible na may uptrend formation pa to guys. Kapag dito naman, kapag nag-cross naman dito, going above, possible na may uptrend na rin ng presyo. So, dito, kapag nag-hug, ibig sabihin oversold. Possible na buying signal. Pero, pag yung hindi pa ibig sabihin na overbought, may possible na may pagbaba pa siya ng presyo guys. So, yun ang ibig sabihin ng Bollinger Band. So, ngayon guys, ang sinasabi niya, uptrend ang price pa nito. So, tulad ng sinabi ng William Alligator na technical method, so, possible na uptrend pa si dito. So, ganun din ang ibig sabihin nito nung nakaraan. So, same lang din to kay dito guys. So, kung ano ang sinabi ko kay dito, ganun din ang sinabi ko. So, hindi nagtuloy-tuloy yung pagbagsak ng RSI, na twist niya ngayon. So possible na may pagtaas pa sa hangga't nanatili ito nasa taas at yung medyo continuous pa yung widening nitong upper at saka lower band na paalayo dito sa simple moving average. So possible na may pagtaas pa ng presyo ang stock na to. So, yun ang ibig sabihin nun guys. So, parabolic SAR, tingnan natin. So, nanatiling sa ilalim. So, nag-confirm na rin yan yung July 30 pa. So, possible na may continuation pa rin guys. At least hanggat wala pa ito nagko-confirm na may downtrend. So, wala pa tayong masasabi. So, at isa pa niyan guys, hindi pa rin nagko-confirm itong medyo ang galaw pa nitong si
yung lower band natin sa Bollinger Band is nasa below pa. So, medyo neutral pa siya. So, ibig sabihin yan, continuous pa yung pag-uptrend nito guys. So, possible na profitable pa siya hanggang next week guys. So, sumunod, nickel. So, ito, over ka na to guys. Overbought na to. So, tulad ng sinasabi ko, overbought na yan guys, so hindi na siya profitable, hindi na siya magandang profitable. Siguro ngayon mga nagte-take profit to hanggang bukas guys, siguro may mag-sideways man to yung presyo nito guys, magsa-sideways pero hindi na siya profitable kung sasabay pa tayo dito hanggang next week. Possible, abang na lang tayo sa baba nito. So yun ang masasabi ko kay nickel guys. So kung tingnan mo yung moving average, so going nasa taas pa rin siya pero magko-cross na siya below. Pag nag-cross na si BW nasa ilalim na siya ni moving average, ibig sabihin na may pagbaba na yung presyo niya guys. So yun ang ibig sabihin. Nagte-tend na siya mag-cross guys. So sa alligator, so yun nga guys, medyo lalaylo na to guys. So napapansin nyo, medyo pataas ng medyo pataas na yung price nito. So medyo lalaylo na to yung alligator. Pero kung sa SAR, parabolic SAR na natili pa siya, wala pa siyang sinasabing confirmation guys. May pag narrow na to guys. Oh. So ito yung magko-confirm. Pag nag-narrow to, so possible na at naging red candle, possible na downtrend. So RSI overbought na rin yan guys. So hindi na siya profitable. So tech guys, above cross above, so possible may nag-iipon. So RSI going down. So medyo ito, formation ito is new trend ang formation pero sa above pa naman siya at hindi pa naman siya green candle. So kapag nag red candle bukas guys dito kay tech at continuous pa rin ang pag-narrow niya. So pag cross below, red candle cross below, tapos magtuloy ang RSI, so possible ang RSI indication pababa. So possible na may pag-downtrend. So baka may nagbubodega guys. So volume 2.65 million, so value, so walang kwan guys, walang volume, walang malaking volume guys, so possible may pag downtrend si tech guys, so may nagbobodega. So earning, second quarter earning tumaas ng 13.94%, so tumaas siya ng 34 compare sa previous niya, so medyo pagtaas, pero baka possible guys may nagbobodega ng tinatawag na ng stock. So walang siyang volume guys, wala siyang volume na gaanong malaki. So possible nito may pagbaba yung presyo nito guys. So pag red candle, so parabolic SAR nasa baba pa naman siya. So wala pang confirmation si parabolic SAR. So hintayin natin ang confirmation guys. So neutral tayo kay tech. So hindi natin masasabi ang galaw ni tech. Baka mag-downtrend guys. So wala tayong uptrend nakikita. So yun ang masasabi ko kay tech. Isa pa guys, kung red candle bukas at ang opening dito at nag-continuous ang red candle niya hanggang sa matapos yung trading days, possible na single pattern candle na downtrend. So possible may pagbagsak ng presyo. So possible may nag-iipon. So abang tayo dito sa ilalim. So bias natin sa ilalim. So alligator, yung alligator medyo naglumaylo guys, si alligator, so medyo going down, so magki-cross pababa si alligator. So yung prediction niya, so predictive yung kanya, so pababa yung alligator. So possible na may pabagsak na presyo guys. So hindi masusustain yung pagtaas nito guys. So yung prediction niya is going down so going cross. So possible kung prediction niya bukas ay mag-cross na dito, so possible na may pagbaba nga ng presyo. So ang RSI medyo pababa yung kanyang trend. So isa pa sa ipa-confirm natin guys, indicator. So ADX, so yun nga guys, ADX tuloy-tuloy ang pagbaba. So possible weakening of trend guys. So baka pag bumulusok below sa 20, possible na bumaba yung presyo guys, tuloy-tuloy hanggang 20. So possible na bababa. Pero pag neutral ka bukas at magkaroon ng mag-neutral or medyo twist, so possible may reversal ng presyo. So yun ang kay ADX guys. Stochastic, gamitan natin yung stochastic. Ganun lahat ng sinasabi niya guys pagbaba ng presyo kay tech walang sinasabi siyang uptrend, walang sinasabi maliban to kay yun nga guys, stochastic niya rin. So downtrend ang binibigay niya guys. Yung fasting trend line niya, so below na siya sa slow trend line at nanggaling siya doon sa tinatawag na overbought. So possible na
may pagbaba na talaga siya ng presyo, bababa siya yung presyo niya guys. So, sinasabi ng technical indicator na stochastic ADX, RSI, pababa yung presyo. So, ang magko-confirm guys na totally pag bumaba yung presyo kapag umangat bukas dito si Kwan. Pag umangat dito bukas si parabolic SAR guys, at red candle yan bukas dito pa, isang pang candle, red candle dito na dito mag-opening din going down yung pag red candle at bababa, possible na bababa yung presyo guys kasi single pattern candle na yun eh. At ito rin kino-confirm at mag-cross to bukas guys yung predictive na to, yung predictive na simple moving average na to. So possible na magkaroon siya ng pagbaba ng presyo. So yun ang indication na binibigay nitong si Kwan guys, si text ng mga technical method. So hindi Bollinger Bands wala siyang Kwan eh. Ibig sabihin new trend guys ang sinasabi, new trend, magpo-form ng new trend, so magkakaroon ng sideways, so new trend ang sinasabi niya. Ibig sabihin magkakaroon pa siya ng tinatawag na pag narrow siya so magnanarrow siya, ibig sabihin no trend. So hintayin natin pag red candle bukas yan, so ang trend yan guys pababa. So yun ang masasabi ko guys dito sa technical method sa mga nag-trending ngayon na stock. So pwede bantayan to BDO, BPI dito, So ito guys yung BPI dito sa mga nag-trend, possible bukas hanggang next week baka may pagtaas, pero tong si Call, si Arit medyo kanta niya guys. So hintayin na, wala tayong mga kay Arit kundi fundamentals lang. Kay Ali medyo alanganin na tayo guys kasi nga yung si Arit hindi rin ngayon maganda yung naging takbo. So possible yung mga real estate property baka bukas mag-red bumaba. So baka hanggang next week. So possible magkaroon pa rin take profit pa rin to dito guys. Pero ang mas maganda bantayan itong si dito sa BPI video. So iba pang mga stock. So mamaya guys magla-live stream tayo. Tingin tayo ng mga stock na possible bukas na profitable pa. So yun lang masasabi ko sa mga stock na to. So maraming salamat sa inyong panonood.